Yan. Okay. Good evening po. Hello po. Yan. Sabi nga po ng Panginoon, where two or three are gathered in my name, I will be in their midst. So, Kuya Peter, dyan sa ating mga lineup, uwitin natin yung mga nandito sa ano. Uwitin po natin yung kung makikita mo dyan sa iyong lineup. Ayan, for all you've done, Hillsong. Page 26 po. Page 26 for all you've done. Page 26. For all you've done. Sa YouTube ba kayo nakakulit? Download? O meron kayo niya? Connect natin ko yung data para lusang sa tayo. Hindi na tayo maganda. Nakakulit ka ba dito sa wifi natin? Yeah, Kuya Peter, for all you've done, Hillsong. For all you've done, Hillsong. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world you lead, the Father's only Son. You got... Actually, ako nag-ibigay niya. Pakilang sa Timothy music. Nasa naman. For the world to lead. Nasa niya ko ng konti. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Page 26 po. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world you lead, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done.
Father's only Son, 'cause you came in from the everlasting to the world believe, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Okay, isa pa ho. Waitin po natin yung number 57. Page 57 pala. Here I am to worship. Waitin na. Here I am to worship. Ay, waitin po. Alam na kayo? 57 po. Waitin natin na here I am to worship. Page 57 po. Yan. Yan. Page 57 po. Here at the worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes and let me see beauty that made the inspired adore you. Hope of our lives spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin.
Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Tayo po'y manalangin, o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa inyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa upang makarating sa inyong banal na tahanan. Salamat, Panginoon, sapagkat nakikita namin ang kahalagahan at kahulugan ng gawain ng pananalangin na siya aming lakas, na siya aming sandata sa iba't ibang mga hamon namin kinakaharap. Kung kaya, Panginoon, pangunahan niyo po bawat isa sa amin ang pagbabahagi na namin ng iyong salita, ang mamumuna ng inyong pagninilay, Panginoon, ng aming kapatid na Becca. Patuloy naman namin, Panginoon, na makita ang aming pagtuon sa isa't isa bilang inyong mga anak at bilang inyong mga lingkod. Ito po ang aming pagsama na lang namin pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Namin, Panginoon, na tagapagligtas. Amen. Okay, good evening po mga kapatid. Good evening. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong buhay at lakas na kanyang pinagkaloob sa atin. O kaya atin pong ipapahayag naman ito sa pamamagitan ng ating mga pasasalamat. Okay? Yung ating mga praise items. Okay? Unahin na po natin ang ating kapatid na Peter. Yan. Ano po ang ating mga pagpapasalamat sa Panginoon? Hello, good evening sa ating lahat. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon at nakating naman itong araw ng Miyerkules. Binigyan na po ng kalakasan makapunta dito. Pinupuri ko ang Panginoon dahil binigyan na po ng kalakasan at magandang kalusugan sa gitna ng sobrang init ng panahon. Kaya nasa kagitan ako ng kainitan, okay naman ako, hindi ako nahihilo. Alam ko na dahil ng Panginoon na nagbibigay sa akin ng kaligtasan. Kaya salamat ako. Sa wakas na nasidol ko din yung matagal kong yung tigil sa Makati kasi tinigilan ako ng illegal parking. Mahigpit sa Makati. Kahit nasa designated area ka na naka-parking, kung hindi ka daw may pagkitang papel na ito ay may transaction ba doon. Kasi titigilan ka na agad. Kahit segundo lang yung paghinto mo doon. Malapit sila. Tapos pinakababa yung 1,000. Tapos, sige na, Winter's of Pain, may ano na. May dagdag na hanggang abot ng 5,000 to 6,000. At akala ko kasi pangalawang huli ko yun, nag-aalala ko baka sige na, Vince, baka punta ng 3,000. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil sabi doon sa City Hall, sinuspindi pala yung second offense after election siguro, ibabalik na yun.
Kaya nag-iingat na hindi na ako mahuli ng illegal parking sa Makati. Malaki talaga ang pinapin dyan. Yan lang po, maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat at tayo muli ay nagkita muli sa ating Bible study. Ang pagpapasalamat ko sa Panginoon ay yung kanyang kabutihan sa aking buhay dahil last April 3 na kami ay pumunta ng April 2 sa Laguna dahil yun ay kaarawan ng aking pinsan. 75 years na po siya. Hindi pwedeng hindi talaga kami pupunta dahil talagang ang aming pinsan na to ay talagang napakabuti na sa amin simula na nawala ang aming mga magulang. Ngayon, dahil sa kasayahan ko siguro na kumain ng lechon, dahil yung aking pamangkin ay sila ang nagpalechon at napakaninipis ng hiwa. Na-enjoy talaga akong kumain. Pagdating ng alas 3 na madaling araw, para na akong dinudungyan. Hindi ko na alam. Iba na yung pakiramdam ko. Pero pinilit ko pa rin ihiga dahil na siguro mawawala sa kinabukasan. Yun ang aking feeling. Pero hanggang sa kinabukasan, andun pa rin yung hilo ko. Suka na ako ng suka. Tapos, pag-gising ko na 6 o'clock, sabi ng pamangkin ko, tita, matulog ka pa, sobrang aga pa, para makapagbawi ka ng pagod mo. Hindi ko naman nasabi sa kanya na iba na yung nararamdaman ko. Mga 10:55 ng umaga, ginigising na kami para kumain na. Sabi niya, kain na tayo. Sabi ko, April, mahiba ang pakiramdam ko. Sabi ko na, kasi naka-aircon kami, pero ang pawis ko tumutulo. Tulo na ang lamig-lamig ko talaga. Ninadaramdan pamangkin ko, sabi niya, tita, upo ka. Binibigyan ko, sobrang taas po ng BP ko. Ako, sabi niya, gumawa na po siya ng first aid, lahat. Meron siya mga anong ginawa sa akin, na oximeter na ako, pati blood ko, every 30 minutes, talagang hindi bumababa. So, kasi malapit lang din naman yung pinsan ko, ibang subdivision, napapunta talaga siya ng gamot kasi sa blood ng mama niya, mataas din yung dugo. So, uminom ako, pero inom pa po ako. Simula ng April 3 hanggang sa gabi, naririb lang yung pakiramdam ko na medyo okay. Mga bandang 10 o'clock na po, mag-11 na. Mag-11 na yung 10:30 na. Kaya hindi ko kami pinauwi ng pamangkin ko. Sabi niya, total nandito ka na, ka na, ipapalab na kita, huwag ka na uminom. Pagdating ng 10:30 na yan, stop mo nang kumain. Pero hindi po talaga ako kumain. Kaya doon ako na lab. Tapos kahapon, nagpunta ako kay Pastor Jos kasi pinabasa ko lahat yung ng lab ko. Mataas yung aking creatinine, cholesterol, lahat. Bawas ako sa kain, lahat. Kaya medyo bawas din sa alat. Ganun sabi ko, okay lang, basta magaling ako. Sabi ko, naiyak pa ako kasi sabi ko, Panginoon, ito na po ba yung katapusan ko? Pero sabi ko, marami pa akong gustong gawin. Pero ang pinagpapasalamat ko ay nandito tayo, nagkita muli upang magbahagi ng salita ng Diyos sa kabutihan niya sa ating buhay. Kahit na tayo nakakaramdam ng pagod, hirap, hindi alintana yun dahil ang Diyos ay nasa ating buhay. Thank you, Elder Becca. Cha-cha, for the first time again. Kasi nasa portion po tayo ng race items. Okay, syempre po pasasalamat yung pag-iingat po na binibigay sa amin sa araw-araw. Tsaka po sa mga blessings, di po kami pinapabayaan ni Lord. Ayun po, yung araw-araw na pag-ising, malaking bagay po yun. Na walang na-aksidente sa amin, especially si Papa, ganyan. Okay po kami. Yun po, everyday po talaga pinagpapasalamat yung pag-gising at pag-uwi sa bahay na safe. Kasi po syempre, pag pumapasok po ako sa office, nakamotor everyday. I mean, sumasakay po ako ng angkas, ganyan. At least, ilang years na din po ako sumasakay. Wala pong aksidente or kung ano, dahil gusto din yung road rage, di ba? So medyo nakakatakot, pero at least po yung pag-iingat sa araw-araw at
nakaka-uwi po ng maayos. Yun po talaga yun pa lang po malaking pasasalamat. Yun lang po. Thank you. Thank you, Giselle. O, si Mother Sandra muna. Sige, o. Then, kapatid na Ana. Ito na lang tayo. Salamat lang po sa Panginoon dahil nung nakaraang Lunes ng July, hospital na lang ako. Sabi ko, tumakbo na ako. Just in case, bakit yun ang parang ano talaga. Yung magkain ako niya at ako natutunawan. Marami po ko yun. Alam ko na, yan po din. Yung sakit na yan eh. O, yung anak ko wala nga, dahil may trabaho sa sakot kami. Ako lang mag-isa, dito sa ospital. Mabuhay naman, kaya ko doon. Dagdag mo, nag-miss ko mag-bombard sa CR. Sabi ko, parang misis na. O, dala mo na. Yung pala, pag naubos ko na paglalabas, maraming ka, sa ako naman lang doon sa tugan, hindi mo tamang excuse o hindi kumpay. Mga ata, wala pa ata 1 hour. Twice, ako bumalik sa CR. Tapos hindi, ako nagdakila na. Bakit hindi ako nagpaglaban ko? Hindi lang ako hindi ko naman ako kaya salamat sa Panginoon. First time nangyari hindi ako na-confirm kasi talaga mo isa. Hindi ko na gusto yung isang anak ko kasi andun mga anak niyang maliit eh. Kaya ako na lang. Salamat sa Panginoon. Alam mo naman na hindi niya muna ako kukunin. Thank you po. Sabi po, salamat po sa Panginoon sa pag-iingat sa araw-araw natin ginagawa, sa blessing. Maraming salamat po sa Panginoon na niyayatan niya yung anak niyo po. Yan din po asawa ko. Thank you po, Panginoon. Okay, thank you, Adriana. Si James ay anak yun, no? Ay, sino ba? Kanina man ako si James. Oo, nagsimba si James, no? Sana ako si para sa FJ. Oo na. Okay, thank you, Adriana. Sige po. Okay, magandang gabi po sa lahat. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon na nakarating tayong lahat dito ngayon. At kasama namin ang aming anak dahil bakasyon ngayon, yung holiday. Holiday ngayon. Kaya wala siyang pasok buong pamilya Ignacio nandito. Kumpleto. At saka nagpapasalamat din kami sa Panginoon dahil sa mga biyaya, sa pagkain, gastusin, pambili ng gamot, nakakaraos naman po tayo sa araw-araw. So, salamat po sa Panginoon. Okay, thank you po. Salamat sa Panginoon dahil sa buhay na binibigay niya. Araw-araw sa pag-isip, sa trabaho, sa mga aksidente, pagbibigay ng staff, na program ng mga trabaho na. At hanggang sa gabi na sa pag-uwi, ligtas kami sa lahat ng grasya at yung mga needs namin pinaprovide. So maraming salamat sa Panginoon dahil hindi na kami pinababayaan at patuloy ang kanyang pag-provide ng mga blessings. Elder Flory. Ate Flory. Tapos na po lahat. Papasalamat po ako sa Panginoon sa pagkikita-kita natin muli. Yun nga po, sabi po ni Sister Grace, kompleto sila. Bihira lang po mangyari yan. Sana dumating din sa amin pamilya na kami ay maging kompleto dito. Salamat sa buhay, sa lakas, sa lahat ng mga biyaya na binibigay ng Panginoon at ang kanyang proteksyon na
talaga namang hindi natin matatawaran. At nagpapasalamat po ako at maigi na si Becca. Kasi nga po, nung nakaraang linggo, nung wala po kami dito, birthday po ng pinsan namin, kinaumagahan, na umaga na ng Webes, yun. Nagdaramdam na pala siya ng pagkalula. Alamig-lamig ng kwarto, aircon eh. Pinapawisan, nalulula. Tapos ng mga bandang alas 11 ng tanghali, so ano na lumabas sa banyo? Yung pala iba na nangyayari. Parang lutang na siya, nagsusuka. Yung pala ang taas-taas ng dugo. Kaya sabi ko, Gusto ko na rin kayo eh. Gusto ko na rin malaki. oo, delikado yan. First time ko. Kaya, ang hirap pa na ngayon ko na microphone ko. Taas ko. Kunin ko po yung taas ng video. Kaya So, paano po na-stabilize at Becca pa na? Kasi ano po, Bukod sa panalangin. microphone na ako sa akin. Sabi nga ang Panginoon ng nakita natin magagamot. Tita, pagpe-pray kita, naiyak talaga ako dahil ang aking pamangkin is sobra talagang tarang-taranta siya. Lahat sila magkakapatid. Yung nasa Amerika, yung nasa Canada, tawag na kung anong nangyari na sa akin, gusto na nilang emergency ako kasi hindi nagbabago o nilang talaga yung pagtaas. Mamaya tataas, mababa, konti, mamaya. Uminom ako, bumaba naman siya. Pero after 30 minutes, ayan na naman. Kaya medyo nagpapahinga-pahinga muna po ako. Siguro dahil din sa sobrang daming trabaho, kahit nasa bahay ka na kasi maano mo yung nakikita mo yung trabaho, kilos ka rin ng kilos, hindi mo maalis na hindi mo talaga. Oo. Kaya salamat sa Panginoon talaga, sabi ko Panginoon, napakabuti mo. Talagang naiyak ako pagkakit, kinabukasan, mga 5 pa kami umuwi. Pagkakita ko doon sa akin ako, napayakap ako. Kasi sabi ko, Panginoon, sabi ko, aalagaan ko pa ito. Naiyak ako kasi sabi ko, aalagaan ko matapos ako na. Yun nga po, sabi ko talagang iisipin mo, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa bawat araw. Pero andyan ang kasiguraduhan ng ating Panginoon. Siya talaga yung may hawak sa buhay natin. Ano nga, doon mo lang maaano ang halaga ng buhay talaga. Sabi nga, there is nothing more precious than life itself. Kasi tayo naman ay nakakaraos. Iba daing ng daing, maraming daing, pero kung iisipin mo, tignan mo na lang yung buhay mo na ikaw ay humihinga pa, nakakakilos pa, nakakalakad ka, nakakapunta ka kung saan mo gusto, kahit wala tayong pera. Talaga sobrang pasalamat ko sa Panginoon kasi ang hirap po talaga eh. Ang dami ko nang alam ng mga tao na pag nawawala sila ng mahal sa buhay, Ate Flor, napilayan talaga kami. Para ka talaga mapipilayan. Kasi isipin mo naman ang halaga ng buhay. Yung kasama mo, tapos hindi mo na makikita. Ang dami ko kasi dyan sa aming paligid. Pero tayo bilang anak ng Panginoon, kahit na anong dumaan ng mga hirap sa atin, ay andyan ang Panginoon na ating laging masasandalan. Na sa bawat oras ng ating buhay siya ang ating maaasahan. At salamat po sa presensya ng aking mga pamangkin. Napakababait po sila, mga anak ng pinsan ko. Mapalad po kami dyan. Mapalad kami sa mga mabuting kamag-anak, sa church family at sa pamilya po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa inyo, Pastor. Mga Pastor. Salamat po. Amen. Ako yung usual lang ng po pasasalamat, pero malaking bagay na po ito yung lagi namin pag-iingat, tapos yung mga gala na. yung pag-iingat niya po dahil, yung talagang 5 days kasi yung nilid ko last po. Tapos masaya po kasi kasama ko kasama yung pamilya kasi talaga times 10 yung saya. Hindi. Pag ikaw lang kasi parang mapapensensya ka, ay sana kasama ko sa kanila. Kaya parang thankful din, grateful ako kayo kasi yun nga na pinahintulot ko na makasama ko yung family. At naingatan niya pa kami. Yun lang po. Thank you.
Okay, ako naman po, una sa pagkakataon po na ako ay nakauwi sa Pampanga. Actually, last week dapat dahil birthday yung biyanan ko. Kaso may pasok na bukas si Kalam. So, nung nakaraang Sabado po, sinama na ni Pastora si Kalam kasi wala na siyang pasok. So from Sunday night, magkagaling dito, dumiretso na ako noon. So at least nakapagpahinga doon. Kasi yung kasapastoran po ni Pastora doon ay unlimited aircon. Kasi meron silang solar panel. Yun ang advantage ng solar panel. So, maliit lang naman. Medyo malaki yung konti dito sa atin, pero at least pwede ka mag-anti-aircon. Tapos hindi po nakadalaw doon sa biyanan ko. Kapag pwede ng konti. Nakasama rin po ko sa retreat ng kababaihan ni Pastora, yung local church nila. Kahapon. And then, dahil busy si Pastora, na-service ako sa Patay, isang miyembro doon. So ako na rin yung nag-take charge muna. And then, kasama kasi Kalam kanina, and then siya sa taas niya. And then si Pastora pa uwi, from Pampanga, nasa LRT na daw. And then uwi kami ng Cavite mamaya. Kasi po recognition naman ni Kalam sa Friday. Siya po ay with honors, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. At ika nga po ay malaking pasasalamat yun. Kasi marami mo siyang absences eh. So, totoo sa'yo dahil sa mga sa hika niya. Kung naalala niyo yung last year, sunod-sunod yung kanyang hika. Pero nakakabawi naman siya. Nakapagtaka naman sa batang yan, cellphone lang ng cellphone sa bahay. Hindi naman nagre-review. Natugugulan na lang kami na nag-excel siya. So siguro nagmano sa nanay niya. Ayan. So, yun po ang aming pasasalamat. And then kay Laya naman ay, tinanong ko yung kanyang mga grades eh. Okay naman yung mga grades niya. Pero magtatapos na rin yung kanyang tawag po dito, yung second sem. So last week naman po, salamat sa Diyos, nakapagsalita po yung likod sa recognition day ng PCU High School. Dahil ako po ay natapos dito on. So nakita ko po yung aking dalawang teacher na matagal na nagsuserve doon. Magparegal na po sila. Sila na yung dalawang matatagal doon eh. And maganda na po ang facilities sa PCU Las Marinas. Yung meron silang auditorium doon na nasa 7th floor tsaka aircon. And then after that po, yun yun, second day, third day ng annual session natin. So meron po tayo mga pinagtibay na mga resolution sa ating conference. Mga usual na gawain po ng ating konferensya. Nagulat po ang ating mga CROs. First day po nandun ang ating kapatid na Grace at kapatid na Thea. Wala po ako kasi nandun niya ako sa PCU. Second and third day na po ako humabol. And then yung third day po is ordination naman ng ating 4 na church workers. Kasama po dun si Pastor Mara na inordinahan. So minention niya po sa kanyang pasasalamat ng UCCP Pasay. At natutuwa po tayo dahil may mga nalagdag na naman ng mga manggagawa sa upasan ng Panginoon. Na medyo bata pa. Medyo matagal-tagal pang makakapag-serve sa Panginoon. So, panalangin po natin. Meron po tayong dalawang preparatory for ministerial studies o yung naghahanda para sa pag-aaral sa ministry na in-endorse po nung nakaraang annual session. Dalawa po yan. So, sana po, yun yan, kung meron naman sa atin na tinatawag ng Panginoon, actually, meron tayong pinoproseso. Sana mabigyan niya ng decision yung kanyang sarili. Kapatid na Thea. Yun ang aking plano. Sana ma-endorse na siya next year at ma-encourage natin siya na pumasok sa ministry. So,
After that po, mga kapatid, no Sabado, umakyat po kami ng Mississippi Pioneer. Kasi dumalo din po kami ng ordination ng aking namang inaanak sa kasal. Wala, kasi absent na ako ng kasal niya. So sabi niya, Ninong, Pastor, sana huwag kang mawawala sa ordination ko. So si Pastor John Kenneth Lanes ay in-ordinan din po sa ministry ng Panginoon. So marami tayo dapat ipagpasalamat sa Diyos. Yun nga po, at isama mo natin sa panalangin, mamaya, mga prayer items po tayo, no? Para po sa ating mga kapatiran, mga sakit, yung kamag-anak po ni Ate Venus na namatay naman, bukas po ang libing. So, actually, dapat nagre-request sila ng service ngayon. Sabi ko, nag-chat sa akin, nung 5:30 na ako ng hapon. Sabi ko, di ko nawa kaya din. So, bukas po, ako na ho yung mag-officiate ng living doon sa Loyola. Loyola, Parañaque. Ano? So, yun lang po. At nawa po ay makapag-prepare din tayo sa ating upcoming Holy Week services. So, paalala lang po sa mga magsasalita po, ano, ay samahan nawa kayo ng ating Panginoon sa inyong preparation. And salamat sa Diyos, kompleto kayo. Kompleto kayo mag-anak. Yes. Na-check kung walang pasok. So yun lang po, mga kapatid. At darahan naman po tayo nga sa pagbabasa ng ating patayang talata. At hinihingi ko na po ang ating kapatid na Becca na basahin ang kanyang patayang talata na hahalawan po natin pagdinilay sa labing iba. Ang ating pong batayang talata ay matatagpuan sa Mateo 21, verse 1 to 11. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita niyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagay niyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin niyo kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Sayon ay ipinahayag niyo, tignan mo ang inyong hari ay dumarating. Siya ay mapagkumbaba, masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. At mula naman po sa pangalawang, ito naman po ay sa Pilipos, chapter 2, verse 5 to 11. Apo, Pastor. Chapter 2, 5 to 11. At ganito po ang halimbawa ng Kristo. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad na kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip,
Kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos na mamuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalalahati ng Diyos Ama. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sumandaling manalangin o aming Panginoon Diyos. Hayaan niyo po ang inyong anak ay bigyan niyo ng magandang pagbabahagi sa inyong mga salita, Panginoon. Nawa po ang inyong Santo Espiritu ay humawak sa inyong sa magsasalita. Ito po ang aking samot dalangin, may pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon. Amen. Ito na po kasi ang aralin po ito kasi ay ito na po yung huling araw, last week ng ating Panginoon. Like, ano na po yung triumphant entry. Papasok na po yung palaspas. Ito na po yung araw ng palaspas kung ating pong lang po ako. After 3 years po kasi ministry ng ating Panginoon ay pumasok na nga po siya sa nandiyan na po yung dahil sa unang araw po ng ating Panginoon ay tanggap siya ng mga tao. Tanggap siya. Tapos, nung sumunod na araw at mga susunod pang mga araw, andyan na po yung aanin na siya, bubulihin na po ang ating Panginoon. Pero bukod po doon, ang ating Panginoon ay napakumbaba. Nagawa niya po yan. Nagawa niya yung mga nais niya, nagpakain siya ng mga ilang libong tao, nagpagaling siya ng mga may sakit, at yung bumuhay siya ng mga patay. Kaya ang pangyayari pong ito sa buhay ng ating Panginoon ay sa talagang kamangha-mangha. Kasi ang buhay ng ating Panginoon ay sinakripisyo niya sa panahon na ito. Kaya masasabi natin na sa ating buhay ngayon talaga, tumarating sa ating buhay na ganito na sino nga ba ang makakapagpakain ng napakaraming tao sa panahon ngayon, kahit na may pera ka hindi magagawa. Pero ang Panginoon walang limit sa kanya yun. Siya ay nagpakain ng napakaraming tao, nagpagaling at binigay niya yung mga patay po ay nabuhay ng mga araw na yun. Binuhay niya ang kanyang patay, ang mga patay. Siguro po, ito po ay nangyari na, nahulaan po ito ng ating mga propeta na mangyayari ito in 5,000 years nila Zacarias at Isaias, yung mga panahon na yun, na hindi ligid sa atin na mangyayari ang mga kaganapang ito sa Panginoon. Kaya basahin mo lamang po at siguro naman po ay maidadagdag. Hindi ko na pinaprint kasi talagang nanihilo po. Sabi ko, ito po yung hango sa Mateo 21, 1 to 11. Isang pagkakasalungatan ang pangyayari ito. Ang naglalaman ng aral na magagamit ng mga mananampalataya. Ito ang kwento ng isang hari na napalito bilang isang mapagkumbabang lingkod na nakasakay sa isang asno, hindi sa isang kabayo, hindi nakasuot ng mamahaling balabal kundi ang damit ng isang aba at hamak. Dumating si Jesus hindi upang manakop gamit ang lakas tulad ng mga hari sa lupa, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, biyaya, habag, at ang sarili niyang alay para sa mga tao. Hindi kaharian ng mga hukbo at karangyaan ang sa kanya, kundi kababaan at paglilingkod. Puso at isip ang kanyang sinakop, hindi mga bansa,
kapayapaan mula sa Diyos ng kanyang mensahe at hindi pansamantalang kapayapaan lamang. Kung si Jesus ay magtagumpay na pumasok sa ating mga puso, naghari siya rito sa kapayapaan at pag-ibig bilang kanyang mga tagasunod. Ipinapakita natin ang ganito mga katangian at makikilala ng mundo ang tunay na hari at mananahan at magtatagumpay sa atin na maghahari sa ating puso. Yun lamang po ang aking parang naano sa Mateo 21. Tapos po dito po sa Pilipos naman, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw natin. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuturing ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ang lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aayong alipin. Totoo nga naman po talaga, nagpakya at alipin po talaga ang ating Panginoon ng mga panahon yan. Pero hindi po religious sa atin na nakakabasa ngayon. Nababasa naman po natin lahat yung mga ganun pabalik-balik lang. Pero talaga ang kabutihan, nagpakumbaba talaga ang ating Panginoon sa mga panahon na yun. Na kahit na siya ay inuusig, inuhuli na nga siya, pero andyan lang pa po, Pastor, yung kanyang kababaan ng puso. Kaya ang ating Panginoon ay nagtagumpay na, noon pa man at hanggang ngayon ay nagtagumpay na sa bawat isa sa atin. Yun lamang po. Kung maaari po, may natagdag po kayo. Salamat po, Pati na Becca. Salamat din sa Diyos na nandito po kayo despite ng inyong health challenge, no? Ng mga nakalipas na araw. Siguro po, sususubat ko lang yung inyong binanggit. Tama naman po yun na tayo po ay approaching na sa Semana Santa. Ano? Itong darating na linggo, yung tinatawag na Palm Sunday o linggo ng Palaspas, which is ito po yung ating Bible basis, Bible text basis. And bukod po sa Ebanghelyo po ni Mateo, meron po mga references tayo makikita mula po sa ibang Gospels. Ito po yung sa Ebanghelyo po ni Juan at Ebanghelyo po ni Lucas at maging kay Marcos. So yung apat po na major Gospels po natin, or Gospels po, naka-indicate yung pagpasok ng ating Panginoon sa Kristo sa Jerusalem. Okay. So, ito naman po ay pasulyak lang doon sa ating pagninilay sa darating na linggo. Sapagkat ang matagumpay po na pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem ay isang akto ng kapakumbabaan. Usually yung kasi mga kapatid, kapag merong isang kilala o sikat na tao, especially kapag ikaw ay nasa larangan ng politika, kinakailangan glorious ang dating mo. Grand entrance dapat. Okay? In fact, uso yan sa mga kasal na yun Yung mga kasal kasi, especially sa second part, after ng wedding ceremony, grandoso talaga yung pagpasok ng bride and groom. Kasi siya, sinikap din sa kasama ng mga abay, etc. And then through multimedia, napapanood na po yung effects niya. Tayo po bilang mga tao, gusto naman natin na napupuri tayo. Okay? Bakit naman hindi? Kasi pag may mga achievements naman po tayo sa buhay, nare-recognize tayo. Pero, ang isang bagay po na makikita natin dito sa pagpasok ng ating Panginoon Jesus, unang-una yung kanyang paraan ng pagpapakilala niya sa mga tao. Okay? Yung kanyang introduction ng kanyang sarili. Siya po ay sumakay sa isang asno. Which is, kung tutusin natin yan sa ngayon, pwede po yan is either tricycle, or pedicab, or yung mga habal dyan. E-bike, okay?
So, nandun po yung tinatawag na simplicity ng ating Panginoon. And yet, nandun yung kanyang humility, yung kanyang pagiging simple at kababaan ng loob. Na makikita po natin sa kanyang kapanganakan, sa kanyang buhay, maging sa kanyang kamatayan, at doon po sa kanyang itinatawag po natin paghihirap patungo po sa krus ng Kalbaryo. No? So dito pa lang po mga kapatid, pinapakilala na ng ating Panginoong Jesus kung sino ang Diyos. Kung sino siya sa harap ng Diyos. So, sinusugan po yan ng ating talata sa Pilipos. Sapagkat sabi po ni Apostol Pablo, bagaman siya po ay Diyos, hindi niya pinantay yung sarili niya. Kung tutusin, pwede naman sana eh. Ano? Pero dahil nandun yung katangian ng ating Panginoong Jesus na mapagkumbaba, maging sa harap ng Diyos Ama, ibinaba niya yung sarili niya. Na kung tutusin, sabi po ni Apostol Pablo, pwedeng magkaroon ng pantay na pagtingin. Meron siyang authority. Bakit po? Siya anak ng Diyos eh. Nasa kanan siya ng Diyos Ama. Pero hindi niya po tinake advantage yun. At sa halip, ipinakita niya pa rin yung kanyang sarili bilang isang mapagkumbagang lingkod. So dito po babasok yung katangian niya bilang suffering servant. Okay? Okay, so bukod po sa mapagkumbabang katangian, siya po ay lingkod na patuloy pong nakaranas at makakaranas ng paghihirap. Okay? Take note mga kapatid ha. So yung paghihirap na yun ay kanyang kakaharapin once na siya po ay in-arrestuhin o in-arresto ng mga Roman soldiers. So yun po yung magiging sunod na kwento na sa ating passion story ng ating Panginoon, di ba? So i-highlight po natin yun sa gawain sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Pero kung atin po makikita, mapapansin, ang gusto ipaunawa ng ating Panginoon Jesus na narito ang anak ng Diyos, hindi upang itanghal yung kanyang mga nagawa sa kanyang personal na effort, kundi nagawa niya ang lahat dahil sa kagustuhan at layunin ng Diyos Ama. Siya po ay instrumental lang. Kaya kung mapapansin niyo po mga kapatid, laging sinasabi, na-attribute ng ating Panginoon Jesus yung mga himala, ipagpapagaling sa mga may sakit, hindi sa Kanya, kundi dahil sa Diyos Ama. Yung credit, hindi po sa Kanya. Kasi kung tutusin, kaya na niya magmalaki. Pwede niya sabihin, nakita niyo naman siguro ako, nagpakain ako ng maraming mga tao. Binuhay ko si Lazaro. Dapat ako lang sambahin ninyo, huwag ng Diyos Ama. Kundi kaya, pwede naman niya ipakilala yung sarili niya na kilala at tanyag na tao. Pero bakit ho ganun? Nanatiling po sa ating Panginoon Jesus yung ganung klase ng katangian. Okay? So, remember mga kapatid, yung Jerusalem is the key city o susing syudad sa panahon na yun. Naroon po yung seat of power and seat of religious authority. Nandun po yung kapangyarihan ng gobyerno at ng relihiyon. Okay? So narito ang isang tagapagligtas na kanyang sinasabi, pumasok ako sa isang makapangyarihan na syudad. Upang ipakilala ang aking sarili bilang isang lingkod na mapagkumbaba. Kasi dapat niya grandoso, di ba? Kasi kung tutusin, pwedeng bigyan ng Diyos Ama ang Panginoong Jesus ng karwahe. Equivalent po yan sa mamahaling kotse ngayon na sports car. Alam niyo po kasi mga kapatid, pag may sasakitan, kailangan na kasi. Necessity na rin talaga. Malaking bagay din po na may service kayo sa sasakyan. Tulad ako. Pag
may mga kailangan mo tayong puntahan ng mga lugar, tulad nyo, from Bacoor to Parañaque, na mas napapabilis, no? At yun nga na, medyo magastos sa gasolina. Pero, ang sinasabi mo natin dito mga kapatid, yung paraan ng Diyos na kanyang sinakyan po yung asno, nandun yung kanyang pagkababaan ng loob. Na kung tutusin, pwede naman yung gawin nyo, sumakay sa karwahe, o equivalent yan sa mga sports car at mamahaling mga sasakyan. No? So, kung siya ay pumapasok po sa seat of power and religion, noong mga panahon yun, ano? Talagang risky po yan. Para dito po yan, ikaw ay isang mensahero ng Diyos na pumasok sa Malacanang. At ikaw ay nagpapahayag ng isang mensahe na magbalik loob ng mga tao para sa Panginoon. Noong nakaraang linggo po, nag-usap kami ng ating kapatid na Linda Seturias, yung ating chairperson sa konferensya, through phone. Kasi nagpaalam ako sa kanya, sabi ko, Madam Chair, ako po ay hindi makakapakinig muna ng sermon mo kasi siya yung opening yung message ng session. So sabi ko, kumusta naman po ang inyong anibersaryo sa Cosmopolitan? Nakita ko dun si Senator Cynthia at Manny Villar. Tapos sabi ko sa kanya, pabiro, pero totoo, sabi ko, nagbalik loob na ho sila sa Panginoon. Sabi niya ko talaga, Pastor, uy, alam niyo, seryoso po ako dyan. Sabi ko, kapatid na Linda. Kasi may pagkakataon pa naman sila mabalik loob sa Diyos. At kung kaya nilang gawin yung hamon ng Panginoon doon sa isang mayaman na lalaki, na sabi niya, ipamahagi mo at pagbili mo ang iyong kayamanan. Aba, hindi malaking mensahe para sa kanila yun. Ang tanong, kaya nila gawin yun. No? In fairness naman po, yung ating kapatid na Cynthia, yan ang protestante o yung sign ng Aguilar. Yes. Ang kanyang mga magulang ay mga miyembro ko natin yan. Kaya lang, sabi ko kay Madam Chair, sabi ko, kung may pagkakataon kung makausap talaga siya, bakit hindi? Kasi may pagkakataon pa naman para balik tayo sa Panginoon. At kung kaya niya bang ibaba ang sarili niya sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, despite kung mga pinagsasasabi niya sa mga minamaka niya yung mga tao, gusto na talaga ugali eh. Hindi yun. Oo. So sabi ko sa kanya, Idelita, sana magbalik loob na siya sa Panginoon. No? Bakit hindi? Diba? So sabi ko, parang nakikita ko po yung kaugnayan dito dun sa actuation o yung pagpapakita ng Panginoon sa mga tao. Kasi baliktad talaga eh. Tutusin talaga yung glory ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi niya binibit yung glory yung standard na glory ng mundong ito. No? Kasi kaya niyang gawin yun eh. Una-una sa pananamit. Pangalawa yung sasakyan niyang sinakyan. Thirdly yung purpose niya. Kung bakit siya pumunta sa susing syudad, yung seat of power na ng relihiyon at ng kapangyarihan ng gobyerno during that time. So may mensahe po pinapabot ang ating Panginoon. Nataliwas dito po sa tinatakda ng mundong ito. Kung ang tinatakda ng mundong ito, ang source of power and strength ay ang relihiyon o ang politika, para sa Panginoon susindi. Hindi yan ang source of strength. Dahil ay pansamantalalan.
So, ini-introduce po dito ng ating Panginoon yung kaharian ng Diyos. Ano po? Yung tinatawag nating foretaste. O yung patikim pala kasi hindi pagganap yung kaharian ng Diyos eh. No? Ito po, pinapakita niya pa lang yung paunang mukha ng kaharian ng Diyos. Na kung saan mananahan po ang pamatagal ng kapayapaan, ang matagalang pag-ibig, kaayusan, hustisya. Ano? Yun naman po ang essence ng kaharian ng Diyos eh. At pinagtibay po yan sa aklat ng pahayag na ang mga hayop at ang tao ay mamumuhay na magkakasama, na hindi nangangamba. Ang mga bata na siya'y tutuklawin ng mga ahas. Ano? So kung medyo takot kayo sa mga hayop o sa mga hindi na kayo mag-worry na kayo ay kagatin yan. Sapagkat naroon na yung tinatawag natin new heaven and new earth. Actually, yun po yung ating bagong tema for this DY, no? Yung realization ng bagong langit at bagong lupa. So, makikita po natin mga kapatid, yung pinapaunawa ng ating Panginoon sa Kristo, na bago niya ma-reach ang tagumpay, kailangan niya muna mag-suffer. Nakita niyo po yan? Hindi naman agad siya nabuhay na maguli eh. May mga dadaanan po siya, mga yugto, stages, na kinakailangan niya po mag-suffer para ialay ang kanyang sarili para sa atin. So yung glory pala, yung tagumpay ng ating Panginoon sa Kristo, ay kanyang ipinapaunawa na bago ko ma-reach o bago niya masumpungan ang pagkabuhay na maguli, makakaranas muna siya ng paghihirap at ng kamatayan. So para sa ating mga kapatid, ang paghihirap pala at kamatayan ay isang forma ng tagumpay. Ano? Na dapat maranasan po muna ng bawat mananampalataya bago niya ma-reach o masumpungan ang tagumpay. Dadaan talaga muna tayo mga kapatid sa paghihirap at maging kamatayan. At sabi nga po ni St. Francis of Assisi, it is in dying that we are born to eternal life. So, pero pwede naman makiusap. Sabi ko nga, Elder Becca, makiusap ka sa Panginoon, gusto mo pangalagaan yung ako nyo. Di ba? May mga ganun naman tayong privilege eh. Pero once na tayo po'y tinawag ng Panginoon at panahon na natin, sasabihin na natin, Panginoon, isinusuko ko na lahat sa iyo. And then mararanasan na natin doon yung tagumpay. So mga kapatid, yung pong matagumpay na papasok ng ating Panginoon sa Kristo is a foretaste. Ito po isang patikim pa lang sa atin ng nakaambang mangyayari sa Kanya upang maging totoo ang ganap yung Kanyang tagumpay sa krus ng kamatayan. Ano? Yung Kanyang pagkabuhay na maguli. Pero kailangan niya muna mag-suffer. Kasi yun ang nais ng Diyos na ipakita sa mga tao na itong aking sinugong anak na ito, walang shortcut dito. Dumaan talaga siya sa kalooban ng Diyos. At hindi ni shortcut ng Panginoon. Kasi kung tutusin, pwede niya sabihin sa Diyos eh. Okay, burahin na po ang memorya ng mga tao. Huwag niyo na po akong pahirapan. At i-implant sa kanila na nabuhay akong maguli. Pwede gawin niya ng Panginoon eh. Ano? Pwede niya i-shortcut yun. Pwede niya sabihin sa Diyos Ama na, Ama, baka pwedeng huwag niyo na akong pahirapan. At baka pwedeng huwag na akong mamatay. Ba't niyo ako papatayin? Anak mo nga ako eh. Pero hindi. Dumaan. Sumunod ang ating Panginoon Jesus doon sa purpose ng Diyos Ama para sa Kanya. Sapagkat para sa Diyos Ama, alam ng Diyos Ama na merong victory, na merong tagumpay doon po sa
mararanasan ng ating Panginoon sa Kristo. At dahil ang ating Panginoon Jesus ay isang makakumbabang lingkod ng Diyos Ama, at yung kanyang obedience talaga sa Diyos Ama ay naroroon, yun po yung itinuturo niya sa atin sa gabi. So, minsan tayo po sumusuway kasi pag may nahihirapan tayo, mahirap na rin eh. Hindi ba? Pag may mga instructions sa atin na ganito, gusto natin, madaliin na lang. Kasi nahihirapan na tayo eh. Pero yung katsagaan po ng ating Panginoon sa Kristo, yun po yung itinuturo niya sa atin. Ano? Paano tayo magtsatsaga na sundin ang kalooban ng Diyos Ama sa kabila man ng ating mga nararanasang paghihirap at hamon ng buhay. Kaya nga sabi siya, susunod ka pa ba sa Diyos? Nahihirapan ka na. Di ba? Pwede ganun eh. May lesson pala nun, na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, merong naghihintay, nagantimpala sa Panginoon. So sa gabi dito po, mga kapatid, nawa ay sumabay po tayo dun sa ganung diwa na pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Actually, kulang pa rin talaga eh, yung ating gagawin effort. Pero sa harap ng Diyos, makikita natin na tayo pala ay minahal ng Diyos sa kabila po ng ating kakulangan sa Kanya. At yun po yung ating magiging set ng mensahe sa susunod na linggo. No? Yung greater love na binigay sa atin ng Panginoon. Sige po, meron pa po tayong mga karadanan ba? Naisip ko na yan, nakalimutan ko na. Sige, based doon sa naging pagbilang na pag-minimum. Doon sa paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo, parang ipinapakita ng ating Panginoon sa Kristo kung paano tayo dapat sumamba sa ating Panginoon Diyos. Ang paghihirap, ang mga sakripisyo, ang mga ginaganas natin problema, natin ay bahagi ng pagsamba. In spirit, kaya ang sinasabi ng Panginoon, kailangan hindi tapat kayo, kailangan matibay kayo, kasi may premyo. At yun yung kalayaan mula sa ganitong klase ng problema, sitwasyon, kasalanan. Kalayaan. Sa akin ang sinasabi nga natin friend si Jesu Cristo. Kaya siya yung talaga natin gusto natin sundan. So bahagi yan ng ating pagsamba, yung sakripisyo natin dinaranas. Kung gaano tayo pagkatag dyan, dyan din natin pinapatunayan sa lahat ng natin, lahat ng kalaban, no? Away, pagkakampinin, ng demonyo, hindi natin na nagbibigay sa atin ng pasakit, na kayang-kaya kita. Kung hindi mo ko kayang talunin, kaya nasa akin ng Panginoon Diyos. Kasama ko tayo. Kasama natin ng Panginoon Diyos. At ang sinasabi nga, yan ang isang dahilan kung bakit ang Panginoon Kristo ay bumaba sa lupa. Para malaman natin kung paano dapat sambahin ang ating Panginoon Diyos. Sasampayin natin ang ating Panginoon Diyos through Jesus Christ. No? Ibig sabihin, nung wala pa kasi si Jesu Cristo, kung ano yung ginagawa ng mga tao, no? Para sampayin ng Panginoon Diyos, sabi ng Diyos, hindi ganyan ang tama pangkataan. Kaya pinapunta na ng ating Panginoon Diyos, Ama, ang kanyang bugtong na anak, pakita sa atin, kung paano habang nandito ko pasulog ako, paano dapat na pagsama at pagtingin, pagkanaw sa sarili mo, paano ka dapat na isang maging dapat na natin. So, actually maraming pangako
ang ating Panginoon sa Kristo na matatangasan natin kung tayo tuloy-tuloy na susunod sa kanyang yapak at tuloy-tuloy na magiging mabuting anak niya. Kailangan lang talaga maging matagal tayo. Ewan ko kung yun yung naisip ko, pero alimutan ko na kasi. Ayun. Oo nga eh. Siguro ang ibig lang sabihin, there is no shortcut, no? Walang shortcut. Mahilig kasi tayo mag-shortcut. Ako, gusto ko shortcut, parang doon agad ako. Mainipin kasi akong tao, lalo na pagbabagal-bagal ang tao. Diba? Gusto ko, ganito, ganyan, ganyan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ganyan, Grace. Dadaan tayo sa proseso. Kahit nga ako, Diyos na ako, dumaan ako sa proseso. Ano yung proseso? Nagkatawang tao ako. Dahil siya ay ipinanganak ni Virgin Maria. Di ba? Pwede naman siya bigla na lang lumitaw sa mundo. Pero hindi ganon. Siya ay nagpakumbaba, naging tao, nakisilamuha sa mga tao. Magandang gabi po, Pastora. Nakisalamuha sa mga tao. O, ayan. At namatay sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, lahat yun pwede niyang i-prevent. Diba? Pwede hindi siya ipakaw sa krus eh. Sabihin niya, o kayong mga kawal, gusto niyo ngayon din. Mamatay kayo lahat. Pwede niyang ganunin eh. Duterte. Pero, hindi po ganon ang ginawa ng Panginoon. Dumaan siya sa hindi na proseso, tamang proseso. Kasi may maling proseso eh. Hindi lahat ng proseso tama. Ha? May tamang proseso. Para din yung formula, para makagawa ka ng isang magandang produkto, dadaan ka muna sa proseso. Di ba? Eh, tayong mga tao, gusto natin madali, mabilis. Lalo na ngayon, mainipin ng mga tao. Pansin mo ba yun? Hindi tatagal eh. Pag nag-cellphone ka, titignan mo na, may swipe ka na naman. Swipe kang swipe kang swipe. Hindi natagal, makikinig ka unti. O tapos, swipe na muna. Diba? Ganun ang tao eh. Yung ating atensyon, maiksi. Hindi nyo ba napansin? Wala na tayong tiyaga. Wala nang tiyaga. Kaya, Ate Rosie, salamat, matyaga ka. Ha? Saka, ahilo. Yan, matyaga si Ate Rosie. Si Ana. Galing kay Lord. Kasi nga, dapat may tiyaga tayo. Diba? Kung wala kang tiyaga, Mayla, eh, matagal ka na umalis sa trabaho mo. Ilang taon ka na sa trabaho mo? Ha? Ilang taon na? 10 years. O, pero may mula 10 taon. Aba, pwede ka nang bigyan ng award. Ha? Kaya talaga po, mga kapatid, tiyaga. Ako talaga wala akong tiyaga. Yun, ang masasabi ko lang. Pero tinuturuan ako ng Panginoong magtiyaga. Kasi may mga pangyayari sa buhay natin na tinuturuan na tayong magtiyaga. Hindi pwedeng mabilisan at aapurahin mo ang lahat ng bagay. Hindi ganun. Magtiyaga, maghintay. O yun. Magtiyaga, maghintay, at manalangin. Yun po. Salamat po. Sa totoo lang po, no, kung hindi dahil sa Lord, ang pagkakasyaga ko talaga dito, si Ate Amy, 2004, habang nagsisimba ako dito, basta mag-take care. Aba, sabi niya, Ate Amy, habang nag-aral kami ng anak ko sa kasal, sabi niya, ni Ate Amy, Rose, kami unahin mo dito sa church, mga members, para hindi ka pa rin
bitaw sa amin, Rose. Pero mo, 2004, naglalaba ako, nagplansa. Maglilinis ng bahay. Hanggang ngayon, dyan pa rin ako kay Amy. Kaya sabi ko sa mga katulong niya, Amy, Day, ang naramdaman ni Ate Amy, sa totoo lang si Ate Amy, mayroon talaga pagka-istrikta, pero pasbay na, hindi naman sabi nga, araw-araw, ang ginagawa ko, pag nag-sermon si Ate Amy, punta ako sa CR. At iniihipon ako, hindi, paraan ko lang yun, hindi ko marinig ang mga sakit na salita ni Ate Amy. Pero, salamat sa Diyos. O, totoo naman, sorry Ate Amy, mabanggit ko lang, kasi siyempre ang tao, may iba-iba ang ugali. Ako nga, may sumpong din ako eh. Nagagalit ako sa anak ko noon, nung buhay pa, mayroon din. Iihi mo na ako yan. Tagala kasi, tapos magkakala ka. Mag-CR kasi ako. Paraan ko lang yan talaga. Kaya, tawagin ako sa TV. Kaya yun ang advice ko talaga. Pag mayroong, sinabi pa rin pa, pag mayroong tiyaga, may linaga. So, ang ating pag-sacrifice sa trabaho, kasama na tayo sa pag-sacrifice ni Lord sa atin dahil nag-sacrifice siya dahil mahal niya tayo lahat. O sacrifice din tayo dahil mahal natin ang mga kapatid natin sa Panginoon ang ating pamilya. So, salamat sa Panginoon talaga. May dito na naman. Okay po. Sige po. Ito sa British na Matthew 21 verse 3 to 5. Yung sabi ni Jesus sa disciple niya, punta kayo sa nayan, pag may makita kayong asno, kalagan niyo at kung putangan kayo ng mayari, sabihin mo, kailangan ng Panginoon. Sabi niya. Pumunta kayo ng alagan niya at pinuntahan yung asno, nakita. At kinuha. Yung mayari doon, hindi pansin yun, hindi siya pumalak. Hindi niya, hindi pwede yun sa akin, hindi ganun. Binigay, hindi dalawang isip na binigay. Kaya sa ating buhay. Tayo tinawag ng Panginoon na tayo ay magsilbi sa Kanya. Kaya gagamitin tayo sa ganitong gawain. Tayo magdalawang isip na gawin natin ang ating gagawin para karawatin ng paalam. Hindi tayo magdalawang isip na para mahal ako dyan, papagod lang. So, ginawa yung mayari, hindi siya pumalap. Binigay niya agad, hindi na siya nagtanong ng marami. Kaya i-apply natin sa buhay natin yun. Tawagin tayo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, gawin natin mga iba't ibang paraan yan. Mga bagay na kailangan ng ating simbahan, ibigay natin kung kailangan. Kung na tayo magdalawang isip na hindi ibigay. Kaya tayo tawagin na mag-lead sa mga gawain natin. Gawin natin mga gawain sa role natin ng pangalaman ng Panginoon natin. Yun lang po ang ibigay. Salamat. Magandang reflection ko yan. Basta pag sa Panginoon, wala nang dalawang isip, wala nang bats and ifs. Okay, thank you po sa ating mga sharing mga kapatid. Bago tayo dumako sa panalangin, kabitin muna natin yung above ng page 106 po. Pakihanap na ulit kay Peter sa ating YouTube. 106 po. Ulitin po natin yung above. Then, lalakad na po tayo sa gawain ng pananalangin.
Above all. Above all. By Paul Baloche. Ano to? Parang Italiano dati niya. Meron po ba? Ano ba? Power on. Bluetooth mode. Connected. All nature and all creation. 106. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Bitin mo natin. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified and laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought me above all, like a rose trampled on the ground.
po for the healing of our sister Valin Alcantara na nakakonfine po ngayon sa Adventist Hospital. Ito po ay pinsan, ano ba ito? Kapatid ni Ate Venus, no? Kapatid ni Ate Venus. And then, yung pong comfort sa pinsan naman ni Ate Venus din, na si Elma Patriarca, na nagdadalamhati ngayon sa pagpanaw ng kanyang nag-iisang anak. So, ngayon po, last night, bukas na po yung meeting. So, may dengue po si Ate Valin, hipuin po siya ng ating Panginoon, at lamhin ang kalakasan na mula sa kanya. And, yung pong ating nalalapit na Semana Santa, sasama natin sa panalangin yan. Next week na po yan. Yung ating Holy Thursday and Good Friday services. And yung ating naman pong Resurrection Sunday is the usual time. Meron po tayong bibinyagan dyan, yung anak ni Perly. Uuwi po yung kanyang asawa. So, marami na tayong foreigner na mga bisita ngayon. Nung linggo na, meron tayong Mexican bisita. Oo nga, ano kaya? Sweet taga-Italian kaya o ano? Oo. So, din nga po, kasama natin sa prayer po yung ating mga kapatid na may sakit. And din nga po yung Thanksgiving po, pasasalamat sa mga magulang at mga estudyanteng i-recognize po sa darating na mga araw. Din nga po si Kalam sa Friday. So, salamat sa Diyos at meron po siyang honors. Yes po. At tuloy na ho ba yun? Opo, si Rochelle at saka anak ni Peter, si James, yung anak ni Lisa po. Kumbaga, sumagrade sila kanina. Hindi ko lang alam sila. Kasi ulilipat na, dapat yung meron din dahil dito. Ano tawag doon? Recognition. Baccalaureate Sunday po yan. Baccalaureate Sunday. Sa alin ko na po yun. Ano natin sa, hindi pa po. Siguro mga after ng Easter. Or during Easter, pwede na siguro din. Pero hindi ko alam. May pasok pa kasi yung iba po. So, i-care off to natin kay Joy sa CEN para makulupod po yung ma-identify ko sino yung mga may recognize. Pwede naman natin i-announce sa Sunday. Kailan po nila siya pala? Next week? Saan po sila lilipat? Taytay Rizal. Malayo Kasi pag sa ibang Sunday pa, hindi na rin makasama si Rochelle. Kasi tayo bang gilid na yan? Marami kaya kasi Oo nga po eh. Siguro papuntay na lang natin sila ulit. Pamasahin na lang natin kung kinakailangan. Sayang naman. Tatlong sa BCS. Dapat may course na lang natin sila sa malapit na church doon. Sa kung ano yung kanilang location. Di mga simbahan naman po tayo sa Rizal eh. Marami po tayo church na sa Rizal. Marami po tayo din. Sige po, alubitin po natin. Meron pa po ba? Bago tayo lumako sa pananalig. Yung help po ni Ate Becca. Okay. Pag-iiligtas din yung prayer meeting ko kaya sa bahay na siya ng karay ko. Medyo mainit ko ng buwan, dapat ng mga politika. Kasi yung uncle ko, kaya kasalo ko yung naka-bumiro, na-serve na ngayon. May lumaban siyang karotan. Medyo mainit yung sa Santol. Santol yun. Pero sa bahay naman ng
nanay ko sa Sulico. Mismo bayan din yung karawan niya, San Gio. Sulipin. Oo, mainit. Kaklase ko ako doon. Mainit ano lang ko. Mismo bayan din yung karawan niya. Kaya, medyo mainit. Ipulitin ako. Opo. Ay, walang mangyayaring wala nang nakaraan, nagka-pagbusan sila. Alam naman kayo yung asawa niya, hinambo sila ba? Ngayon, Hindi, oh. Oo, nabalita naman sa TV yan eh. Hinambo silang asawa niya. Hindi ako pumalit na niya yun. Tapos yun, lalaban naman yung mismong bayaw niya. Yung may politika. Ano na yung pagkakain? Pastora Shirley, chewing to ni Bless Fonseca. Chewing yan. Okay, tayo po ay... Yes po, Brother Rossi. Ano po pangalan? Rolando. Kaniban po? Kaniban. Sa mata. Okay. Sige po, tayo po ay lumako sa gawain ng panalangin ating pong ilapit, ating mga pusip-isipan sa harap at presensya ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat na muli kami inyong pinagtipon at pinagsama sa inyong banal na tahanan upang pagnilayan ang inyong buhay at banal na salita. Salamat po sa pamumuno ng aming kapatid na Becca sa kanyang mensahe ipinabot na buhat sa inyo, Panginoon. Sa kabila ng hamong pangkalusugan na kanyang ginarap sa nakalipas na araw, Panginoon, narito siya. At patuloy niyang binigyan ng daan ang inyong kalooban sa kanyang buhay. Kung kaya, Panginoon, dalangin ko po ang kanyang tuloy-tuloy na paglakas at pagaling. Ipuwi niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang inyong anak at lingkod ng aming kapatid na Becca sa oras na ito. Tanggapin ang katiyakan at kabuuan ng kalakasan at kagalingan ng mumula lamang sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti niyo. Patuloy niyo siya ginagamit na kasangkapan sa pagministero sa inyong iglesia, maging sa kanyang sambahayan. Panginoon, dalayan ko rin po ang aming kapatid na Joey at ang aming kapatid na Grace sa kanilang mga hamong pagkalusugan din na kinakaharap. Hibuhin niyo po ang Diyos ng inyong mapagpalang kamay ang inyong dalawang anak na ito at lingkod. At kanilang damhin ang kapanatagang nagmumula lamang sa inyo. Ang pag-asa mula sa inyo. Natanging kayo lamang, Panginoon, ang siyang nagmakapagbibigay. Panginoon, dalangin din namin ang aming Ate Valing na sa ngayon po ay nakapag-find sa Adventist Hospital dahil po sa dengue. Kayo nga, Panginoon, ang patuloy na humipo sa kanya at kanyang damhin ang inyong presensya, ang pag-asa at kalakasan na nagmumula lamang sa inyo. Ganun din, Panginoon, sa pamilya ng aming kapatid na Elma Patriarca na kamakailan lang po ay nawalan ng mahal sa buhay ang kanyang nag-iisang anak. Ang kaaliwan at kapayapaan na nagmumula sa inyo, Panginoon, ang dumatal sa kanya at kanyang tanggapin ang pag-asang nagmumula lamang sa inyo. Malabo man sa mga oras na ito, Panginoon, kung anong inyong kalooban para sa kanya. Subalit alam namin na darating ang panahon na kanyang mauunawaan ang mga pangyayari na gaganap sa kanyang buhay ay ayon sa inyong nais at ayon sa inyong kalooban. Panginoon, dalangin ko rin po ang pamilya ng aming kapatid na Peter, lalo tigit sa mga pangyayari doon sa La Union, sa usapin ng politika, lalo tigit ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang lugar. Panginoon, igawan niyo po sa inyong mga anak at lingkod sa dahil ngayon ang pagkakataon upang kanilang masumpungan na kayo ang prinsipyo ng kapayapaan na nagdudulot ng pamatagalang kapayapaan sa aming mga buhay.
Isatabi muna namin ng Diyos sa anumang mga sarili namin kapakanan at bagkus ay isaalang-alang namin ang kapakanan ng aming mga kababayan. Ganun din sa pambansang halalan na aming kakarapin po sa susunod na mga araw at panahon. Nawa o Diyos ay manangig ang inyong kapayapaan at kaayusan at ang inyong kalooban ang siyang masunod. Panginoon, dalayan ko rin po ang si Rolando Caniban na nawa ang kanyang mga mata o Diyos ay hipuin. Tanggapin ang kagalingan at kalakasan na nagmumula sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na pagmamalasakit ng aming kapatid na Rose upang masumpungan niya ang kanyang mga kagalingan na nagmumula sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga mag-aaral na nagsipagtapos at magsisipagtapos at darako sa panibagong yugto ng kaalaman. Salamat po sa buhay at pagsusumikap ng aming kapatid na Yasera Kalam sa kanyang patuloy na pagsusumikap na tumuklas ng mga kaalamang mula sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa paggabay ng kanyang ina, ng aming Pastor Shirley. At dalayan ko rin po, Panginoon, si Laya sa mga oras nito. At dalayan namin, Panginoon, ang aming buong sambahayan. Patuloy po kami pakaingatan, pagpupuri, at kasangkapanin sa gawain at paglilingkod na inyong pinagkatiwala sa amin. Panginoon, sa inyong mga anak na narito sa oras na ito, ang aming dinadalangin, ang aming kapatid na Giselle, sa kanyang pang-araw-araw na pagharap sa buhay, sa kanyang nalalapit din na pagtungo sa ibang bansa sa susunod na linggo. Ingatan niyo po siya at naway maluwalhating makauwi muli dito sa Pilipinas na ligtas at nang may kaligayahan mula sa inyo. Ganun din, Panginoon, sa aming kapatid na Flory, sa aming kapatid na Peter, sa aming kapatid na Sandra, Ana at Myla. At sa iba pa namin mga kapatiran ng Diyos na hindi namin kapiling sa oras na ito. Lalo tigit sa aming mga kapatid na Venus at Tom na nakakaranas po ng mga mabibigan ng challenges sa mga oras na ito, Panginoon. Amin sila idinadalangin. Sa iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, na may mga dinaranas na karamdamang pisikal, mga hamon pangkalusugan at iba pa mga pampersonal na hamon, Panginoon, ay patuloy namin tinataas sa inyong pangalan sa mga oras na ito. Buhay kayo, Panginoon, at kayo makapangyarihan sa lahat. Subalit, sa darating din na Semana Santa, naway ihanda namin ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Sa kung paano nang iaalay ang inyong sarili para sa amin, ang inyong dakilang pag-ibig at ang inyong katubusan sa lahat ng aming mga nagawang kakulangan at kahinaan sa inyo. Nawa, Panginoon, ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang paghihiwalay at damhin ang pag-asa at kapayapaan na bumula lamang sa inyo. Ito po ang aming pagsawat panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Iamit po natin ang ating mga kaloob at awitin po natin ang koro ng tanging alay. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ningintong niluko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa. Ako hinihiling. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at ingatan po tayo ng ating Panginoon.